Dito na kami sa hotel kung saan mag-stay. Bababa lang kami ngayon and then mag-aarap ng mga kainan tapos. So we're done with the pre-ride check-in. Balik na lang kami bukas para ride na. Wala pa rin akong boses halos. Okay, time check tayo. It's 7:57 PM. So gabi na. So ngayon nagpapahinga na lang ako. Medyo wala akong boses. So wala naman akong lagnat sa ngayon. It's just parang masikip yung dibdib ko. Yeah. For now, papahinga ko lang yung lalamunan ko. Alright, so this is it. It's 3 AM. Mag-ready na tayo papunta sa starting line. Welcome sa part 2 ng ating vlog. So ito yung kasama sa ating ODAC serye. As you can see, nagre-ready na ako. Nagpe-prepare na ako para pumunta sa starting line. It's around almost 4 AM. Kumain na rin ako. So dahil mahaba yung ride and hindi naman to kumbaga high effort. So tamang pacing lang. So okay lang naman sa akin kumain and kailangan mo talaga kumain pag mag-ODAX ka. It's 4:23. Right doon na tayo papunta sa starting line. Wala pa rin akong boses. Morning. Morning. So, this weekend is dedicated to Mr. David Charlton. Alright, so nakarating na tayo sa starting line and dito tayo mag-uumpisa. Sa mga hindi nakakalam, ito yung magiging ruta natin. We'll be starting inside Subic, Zambales and mag-ride tayo all the way yan papuntang Masinloc, Zambales. So, pagdating sa Masinloc, it will be around 100 kilometers and then mag-ride tayo all the way naman pabalik dito sa loob ng Subic, Zambales. There will be 2 checkpoint, isa sa 50 kilometer mark and then isa sa 100 kilometers or sa U-turn mismo sa Masinloc. Pagbalik mo, you have to check in ulit dito sa kilometer 50 or 150 pagpabalik na. And then, ang huling checkpoint is sa finish line dito ulit sa loob ng Subic, Zambales. So dito nag-umpisa na kami, easy na pacing lang. As usual, yung plano namin ni Kagawad na around 150 watts lang yung i-maintain. So kung nakikita nyo, kahit mabilis or mabagal kami dyan sa video, sinusubukan namin i-maintain yung power na 150 watts. Usually kung maganda yung condition ko or kung wala akong sakit, I should aim sa mas mataas pa ng wattage, like 200, ganyan. Pero dahil nga nagsisigurado ako na hindi ako mahihirapan, yun lang yung tinarget namin talaga.
Good morning. Hi. Alright, wala pa rin ako boses. Pero okay naman. Holding steady lang tayo. Kagawad. Steady lang kami ni Kagawad. Ito, basta lang. Yoo! Morning, sir. Morning po. Morning, ma'am. Lawrence. Thank you po. Thank you. Ingat, ingat. Pagdating namin sa unang checkpoint, 50 kilometers yan, nakita namin si Carlo. Si Carlo from Booster C Go for Gold team. So sinabayan niya kami hanggang papuntang Iba, Zambales. So nakatutok lang kami sa kanya. Siyempre, pagkakataon na namin to para makatipid ng energy or makasave ng watts. May iba na kami. Kaya pili si Carlo. Oh, thank you. Ingat, ingat, bro. Yun. Top 7, ha? Top 7. Ayoko na. Ayaw bro. Ingat, ingat, bro. Ingat. 90 plus kilometers na kami. Konti pa. Ahaw na. Yeah. Alright, masindok na. Nanap ko lang checkpoint. Oh, agawad. Dito.
So pagdating namin sa Masinloc, ito yung 100 kilometer U-turn. Sabi ko kay Kagawa, dito na kami kakain and magre-refill kami sa may 7-Eleven. Kumain kami doon sa karinderya. Meron akong baon na vegan nuggets. So yeah, mukha yung chicken nuggets pero actually hindi yan chicken nuggets. Gawa pa rin sa gulay yan. Pagkatapos niyan, pumunta kami 7-Eleven para mag-refill. By this time, in-expect ko na gaganda na yung pakiramdam ko, like medyo magaang na yung lalamunan ko, but hindi. Inuubo pa rin ako and masakit na yung lalamunan ko. Like medyo hirap na ako lumunok ng konti. Parang may sinat na yata ako nung time na yan. So this is the time na kino-consider ko na parang bakit ko ba ginagawa to? Uulitin ko pa ba itong pag-oodax? Parang pwede naman ako magpahinga sa bahay. And pwede kong i-enjoy na lang yung bakasyon kasama yung pamilya ko. Lahat yan pumapasok na sa isip ko during that time. Gusto ko sana magkwento kasi wala akong boses. So pagdating namin around kilometer 180 dyan sa may Castillejos, medyo naramdaman ko na bumibigat yung padjak ko. Yung pag mabigat yung padjak mo, yung power na pinoproduce namin parehas lang eh. So 140 watts, 160 watts lang yun pa rin yung target. Pero ramdam ko na medyo bumagal yung cadence ko. Nasa isip ko pagod na ako. Pero yun pala, pagdating ko sa taas, siguro after 10 kilometers, nakita ko na gradual pala siya na paahon. So false flat pala siya. Yung kalsada mukha siyang patag pero umaahon pala kami all the time. So siguro mararesolve ko yung problema ko sa pakiramdam na yon. Kung kumambyo lang ako, para bumilis pa rin yung cadence ko. Kasi minemaintain ko yung 80 RPM pa rin. Yun yung optimal na cadence para sa akin na hindi ako napapagod or hindi ako masyadong malalaspag. Ang nangyari kasi, tinitiis ko siya na 70 lang, ganyan, mabagal. So medyo naninibago yung katawan ko and parang pagod na ako. But then pagdating ko ng taas or yung pinakataas dito sa mapa na to, and bumalik sa normal yung kampay ko na kaya ko pa pala. So, yung time na yun, lumakas yung loob ko na, kaya pala ganun. So, dapat pala kumambyo ako and tinuloy ko lang yung cadence na pinapractice ko. Ang pagkakamali ko siguro dyan, hindi ko nasa ulo yung mapa na meron palang gradient yon, part na yon, na paakyat. Kitang-kita naman dito sa ruta na binigay nila na itong part nga na to ay ahon. So, kung mag-oodax kayo, bantayan nyo itong ruta na to. Pag pabalik na kayo ng Subic, itong Castillejos na to, gradual na ahon yan. Medyo nakakapagod ng konti yan. So you have to pace yourself better para hindi kayo malaspag talaga. Mga 8 kilometers na lang or 14, no? Mga ganun. Hindi namin sigurado. Pero nasa loob na kami ng Subic. Huling push na to. Ayoko na. Quit na yata ako sa endurance sports. So tapos natin yung ODAX sa loob ng 9 hours and 26 minutes. So base yan sa result ng aking GPS computer. So yung GPS computer na gamit natin dyan is Magin C606. Yung huling oras was 2018. And ngayon, mas matanda na ako. Feeling ko may factor din yon. Supposed to be mas mabagal ako, but hindi. Nabit ko yung oras ko and I was really considering na mag-quit na ng endurance sport nung mga time na yan. But siguro masama lang talaga yung pakiramdam ko. Wala naman akong pulikat, but it's just parang tinatanong ko yung sarili ko, bakit ko pa ginagawa to? Wala na akong kailangang patunayan. Bihira ako sumali sa mga ganitong klaseng event nang hindi ensayado or hindi prepared. Pag sumasali ako sa mga duathlon, triathlon, or kahit anong endurance sports, even ODAX, is gusto ko pinaghahandaan ko. And kapag sumali ako, nagpunta ako sa starting line,
dapat ibibigay ko yung pinakamabibigay ko or tawagan namin na magsasuffer ako or masasaktan ako. Sasaktan ko yung sarili ko kasi lalabas ko lahat ng kaya ko. Kaya hindi niyo ako makikita sumasali sa lahat ng event. Susali ako minsan lang pero dapat magpe-perform ako. This is a parang wake-up call sa akin na dapat mag-ensayo ako kung sasali ako sa mga event na ganito. And pwede mong i-adjust yung expectation mo kung sasali ka sa mga ganitong event nang wala kang ensayo. But wag na wag kayong sasali kung masama yung pakiramdam nyo or may sakit kayo. Kasi ako, ang inaalala ko lang talaga, wag ako mag-collapse or wag ako mahilo ng sobra na hindi ako makapag-bike. So far, nagawa ko naman ng ayos and yeah, siguro sasali tayo sa susunod. Hanap tayo ng ibang event. Pero this time, paghahandaan naman natin. So tapos na natin yung 200 kilometers pero hindi dyan natapos yung ating adventure. Kasi pagbalik sa hotel, sorry, wala tayong video kasi hindi ko na rin kayang mag-video. Sobrang disoriented na ako. After nung pagkuha ko ng pin sa Audax, ang ginawa ko, bumalik na ako sa hotel niyan. So pagbalik ko sa hotel, that's around 4 p.m., ganyan. Medyo hindi ko na naiintindihan kung ano nangyayari. Parang disoriented na ako. So pagbalik ko, sabi nga sa akin na Carla, hindi ko raw sila kinakausap. Nagpahinga lang ako. Like gusto ko lang magpahinga. Ang totoo nararamdaman ko noon is parang hindi ko alam kung nasaan ako. Hindi ko kayang kumain, na nasusuka ako, na nilalamig ako. Tapos ayokong mahanginan yung balat ko. So ang ginawa ko lang noon, sabi ko sa kanila, magpapahinga lang ako saglit. Yung pahinga ko na yon, talagang gusto ko lang makarecover yung katawan ko. Pero I don't think na makaka-recover yung katawan ko during nung time na yon. Ang original plan kasi namin is after namin nang mag-Audax, magbabas na kami pa uwi ng Pampanga. So yun ang original na plano. Pero dahil masama nga yung lagay ko, sabi ko sa kanila, mauna na sila. So pinapauna ko na sila kasi si Adi may pasok pa siya kinabukasan. Pero hindi pa rin sila umuwi naman noon and sabi ko, pag gumanda naman yung pakiramdam ko, makakauwi rin ako. But later on, around 6 p.m., 7 p.m., medyo gumanda na yung pakiramdam ko. Okay na ulit ako. Like, halo-halo yung emotion na nararamdaman ko. Like, masaya ako natapos. Pero masama pa rin yung lagay ko. Nilalagnat na ako noong time na yon. I was considering na magpadala sa hospital kung magtutuloy-tuloy pa yung sama ng timpla ko or yung sama ng pakiramdam ko. Pero hindi naman nagtuloy. Pagdating ng 7 p.m. nga, gumanda na yung pakiramdam ko. And we decided na sumakay na ng bus pauwi ng San Fernando, Pampanga. So pagdating namin San Fernando, Pampanga, actually, 10 kilometers away pa kami, pauwi sa bahay. Pagbaba namin ng bus, nagbike pa ako pauwi. That's okay naman yung pagbabike ko, wala na akong problema. Like parang normal na lang na, hindi ko alam, siguro dehydrated, sobrang init na rin. Pagod, syempre, dahil wala sa kondisyon, kaya ako nagkaganon. So, yan muna yung kikwento ko sa inyo. Sa susunod, kikwento ko sa inyo kung ano yung naging epekto sa akin ng bike. Anong nangyari sa bike fit ko, sa paggamit ng power meter, sa bagong wheelset. Ano yung pinagkaiba nila, bakit ko natapos ng mas mabilis tong Audax na to, kahit wala akong ensayo and may sakit ako. So, siguro lahat yan papaliwanag ko at explain ko sa susunod na video pa. Okay, so that's it for this video. Ito na lang yung video sa gilid na to. Kung gusto nyo panoorin yung mga iba pang video na ginawa ko na serye para sa Audax na to, click nyo tong link sa baba para mabisita nyo yung aking website. Thank you everyone for watching. Go vegan.